Sa isang sa isang occasion o kapag may isang okasyon, ano po ang nagiging part natin kung tayo ay kung tayo kasama diyan? Tayo ba yung workers? Tayo yung mga nagluluto, nag-a-arrange sa mga yan o nag-aayos ng mga imbitasyon o tayo ba yung ini-invite? O tayo yung nagiging host minsan o tayo yung nag-i-invite naman. So ikwento ko yung aking karanasan nung nagbakasyon last 3 years pa yata yon nung nagpa-blessing ako ng aming kubo-kubo. Isinabay ko na rin yung binyag ng bunso ko para siyempre tipid, di ba? Yun, siyempre meron kang inimbitahan at hindi naman lahat, sabi nga, hindi lahat ng in-invite mo dumalo. Yung mga siyempre, yung mga may invitation card, siyempre yun ang mga first guest. Sa probinsya kasi, pag yung mga verbal lang, yung iba di po ba? So habang nandun kami sa church, habang on the way na yung ceremony, binibilang ko yung mga in-invite ko, parang kulang. Sabi ko nga. So then, okay, sa madaling salita, natapos na. Siyempre, papalabas na kami. So yung mga yung mga tao na lalagpasan ko ron, hindi invite mo rin, verbal na lang. O, punta kayo sa meron tayong pagsasalo ron. Sabi, di ba? Sabi nga, mostly yung pangalan ko kasi ang dami dating daming ninong-ninang, kumbaga. Mga ang dami. Makakarinig ka pa, ang dami namang ninong-ninang yan. Makakarinig ka pa, parang binibusiness na lang yata yung mga binyaga, parang binibusiness. So yung narinig ko, andito pa lang ako, bago ko umuwi, naplano na yung binyag. Pag uwi ko, doon tayo magpa-blessing ng bahay, tsaka yung binyag. So yun, in-invite ko yung, una-una, hindi ko alam ang occupation ng mga tao na yun eh. Yung, nakita ko lang yung mga classmate ko, kababata, di ba? So in-invite ko, ikaw isa sa mga ninong So then, bandang ulit, nakita ko, yung mga trabaho. Kasi wala naman itong mga trabaho talaga. Noong una, hindi ko alam. Pero, since na yung magaan ang loob mo sa tao, yung mga iba, nagka-tricycle. So, yung iba nagtitinda ng gulay. Yung isa pa nga, hindi naman sa nagpapataya ng wedding. So, yun ang in-invite ko, ninong ng mga anak ko na bunso ko. So, tinitignan ko yung positive. So, ito siguro siguro naman okay naman siguro paglaki ng bata. Ang tinitingnan ko sa iyo, tignan yung bata paglaki. Hindi yung pagka nag-sponsor ka na lang, then wala na. Di ba? Ganun yung mga iba eh. Di na lahat. Pero inisip ko lang yung positive. Siguro kapag nadadaanan naman siguro yung anak ko papuntang eskwelahan, siguro isasakay naman siguro sa tricycle. Di ba? Imbis na naglalakad, siyempre kapag nadaanan yung bata, isasakay na lang ninong eh. Siyempre, libre. Then ito naman, yung titinang gulay, siyempre, healthy yan eh. Siguro, pagka nadadalo naman yung napupunta yung bata ron, meron kahit paano, merong talong, palaya, yan. So, yun ang tinitingnan ko. Then ito naman siguro, yung isa, nung nagpapatay ng wedding. Siguro magaling sa math to. Siguro, pagdalo ng bata, tuturuan ng bata to sa mathematics. Magaling magkwenta yung mga yan eh. Di ba? Kahit nga walang kwenta, kinakwenta yung mga yan. So yun, sa madaling salita, ako naman yung naging host doon sa handaan na yan. Kasi nasubukan ko na invited, nasubukan ko na naging worker. Ito naman yung host, yung feeling. Ganon ka-importante ang isang imbitasyon sa isang tao. Then ganon din kahalaga sa nag-i-invite na yung in-invite niya ay hindi dumadalo. Yun lang ang point ko. So sa ating pag-uusapan, sa ating scripture, Lucas, yan, sumbasahin sa inyo, narinig ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, pinagpala ang makakasalo sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, isang lalaki, ang naghanda ng isang malaking salo-salo, at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at pinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan.
Kaya na sana ang bahalang magpamanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkapares na baka. At kailangan kong masubukan. Sa bukid ang mga iyon. Kaya na sana ang bahalang magpamanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, at hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa mga makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang inuutos ninyo, ngunit marami pang bakanteng upuan. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sila sabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Yes, it's isang kwento, but it's not just a kwento lang. Sabi nga, isa parable. Sabi niya, matalinghaga, kumbaga sa ano. Kaya sa naging talinghaga, itong kwento na to, kaya naging talinghaga, sabi niya, kasi mayroong kinalaman sa kaharian ng Diyos. Earthly story, but have a heavenly meaning, sabi nga. May kinalaman sa kalangitan. Hindi lang siya basta kwento. So kapag may naririnig tayong matalinghaga yung tao na to, ibig sabihin, may kabutihan ginagawa. Hindi natin basta-basta ginagamit yung words na parable o talinghaga sa isang walang kapararakan na bagay. Kaya naging talinghaga siya, meron siyang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Sabi nga, hindi lang basta ito kwento. At sabi nga, this is a story na kumbaga hindi siya kumukupas, hindi nawawala, hindi siya naluluma. Nakaraang 2,000 years pa, ito na ang kwento ng Panginoon. Because sabi nga, ang buhay, ang salita ng Diyos ay buhay. Magpakailanman. Kasi kaya dapat natin nasasabing buhay, kapag naririnig natin ang mga words of God, yung mga kwento na to, magmamanifest at pumamanifest sa buhay ng isang tao. Kaya dapat we must, sabi nga, we must na mayroong pagbabago sa ating buhay kapag naririnig natin to. Kasi, kaya dapat magmanifest sa ating buhay, nandito sa title. Dahil imbitado ka. Imbitado tayo. Sabihin ka sa ating katabi, kapatid, imbitado ka. Ayan. Wala nga itchapwer. Imbitado tayo. Kaya merong manifestation. So, bago tayo dumating sa ating topic, ang chapter na 14 na to, is ang Panginoon na sabi nga, inimbitahan ng isang Pharisee sa isang handaan. So, may napansin ng Panginoon na may tinanong, bakit sabi nga sa una, siya pinagtitinginan yung Panginoon na ating Panginoon. Na bakit hindi ba naayon na magpagaling kayo sa araw ng Sabat, sabi. Kasi nga, hindi nila inaasikaso, yung isang may sakit, sa una pa, tatasan natin pagbabasa, hindi nila inaasikaso, kasi nga nakatuon sila doon sa traditional nila na bawal magtrabaho, bawal gumawa sa Sabbath day. So then, ito nakikita ng Panginoon na hindi kaaya-aya sa mga ginagawa ng mga Pharisee na to. Isang pinuno ang nag-invite sa kanya. Ang pangalawa, ay yung mga nakikita yung mga bisita, nag-uunahan doon sa pandangal na upuan. Kung baka meron kasing special, di ba? Meron nga naka-table, meron sa gilid. So nag-uunahan yung mga bisita na to. So ito na napansin ng ating Panginoon na sabi nga, dapat hindi ganun. Kung baka umupo ka muna doon sa likuran para kung tatawagin ka ng yung host, papupuntahin ka naman kung talagang nararapat ka doon sa upuan na yon. Kaya minsan nga yung mga nasa likod, pinapupunta namin dito sa harap para po sa kapurihan. Dahil ito ibig sabihin lang dito, yung pagpapakumbaba, yung magiging pagpakumbaba nga sabi nga. Kasi ang pagpapakumbaba, napapababa ay tinataas
ng ating Panginoon. So ito yung napansin, yung yung tinataas nila sarili nila. Gusto nilang makilala itong mga nakita ng ating Panginoon sa mga paris na to. Tapos no, sinabihan niya isang paris, ikaw mag-i-invite ka, sabi. Kasi matataas ng mga tao na to. Meron silang iniisip ng paris, meron silang mahihita sa mga tao na to. Kaya nasabi ng Panginoon, kung mag-i-invite ka, hindi lang yung mga kakilala mo. Hindi lang yung mga kamag-anak mo. Imbitahin mo yung mga bulag, sa mga pilay, mga mahihirap. Nasa ganun, alam mo nga, hindi sila makapagbabalik sa'yo. Kasi ang sabi nga, ang point lang doon, imbitahin mo nga taong to. Nasa ganun, paparangalan ka ng ating Panginoon sa mga ginagawa mo. Ibig sabihin, hindi nakakalimutan ng ating Panginoon ang iyong pagtulong sa ating kapwa. Na hindi yung naghahangad tayo ng kapalit. So yun. Then, narinig ng ating isang bisita ron. Dito tayo papasok sa ating topic. Narinig ng isang tao sa Pariseo na habang kinokorek ng ating Panginoon ng isang yung pinuno. Sabi, narinig ito ng isa sa mga kasalo niyaroon at sinabi sa kanya, pinagpala ang makakasalo sa pagnangkarya ng Diyos. So ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, pag-aralan na natin kumain ng mga Easter foods. Di po ba? Yan, yung mga kebab, mga biryani. Pagdating mo sa langit, para di natin alam kung may adobo ron o may what. So sumagot si Jesus. Sabi ng isang lalaki, sabi ni Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking sala. So ang ganda ng kausap ng Panginoon, yung mga, kung basta nag-comment ka lang, kinwentuhan ka na eh. Galing na Panginoon na moderator, di ba? Kapag sabi nga, maanging isda ka, bibigyan ka ng lambat. Ito sa Panginoon, kung lumalagay sa katayuan ng kausap niya. So ito, nag-comment lang yung isang Pharisee na to. Tapos nagkwento ng Panginoon. May kilala kayong ganun na pagka nagko-comment lang doon sa group chat, tapos mag-share na, no? Pagkagaling. So sumagot si Jesus, isang lalaki na naghanda ng isang malaking salo-salo. At marami silang inanyayahan. Dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin. At pinasabi sa mga inanyayahan, handa na ang lahat, halina kayo. Halina kayo, handa na ang lahat. So ito, inanyayahan na to ako. So, hindi aanyayahan pa lang. Kumbaga bago pa lang dumating ang handaan, naanyayahan na to. Diba? Aanyayahan pa lang niya. Sabi niya, ito sa kwento na to, si Jesus Christ ang naglalarawan ng isang hari o isang Panginoon na nag-iimbita. He is the host of this banquet. He's inviting yung mga taong umuuna. Yung mga taong nag-yes nung mag-i-invite pa lang. Yung mga taong dadalo sa handaan, yung makikisalo. Ito yung aanyanyahan niya na. Kumbaga, sabi sa kanyang alipin, puntahan mo yung mga taong nangako na nagsabi na dadalo sila sa aking handaan. Dito natin makikita kung bakit napakahalaga ng isang imbitasyon na sinabi, halina kayo, handa na ang lahat. Iniready na ng Panginoon ang lahat-lahat. At ang tagal ng invitation na to, 2,000 years ago pa, sabi sa history. Bago dumating si Jesus Christ, in-invite na niya lahat, yung mga primary set of guests. Ang Panginoon ang host dito. Halimbawa, si Levi, nasa sinapupunan pa lang yan. Nakaplano na kung sino yung mga ninang at ninang yan. Then paglabas niyan, iba na naman yung setup na naman ng mga invited na to. So naka-ready na, planado na kung saan nagaganapin ang handaan. Ito ang history na patungkol dito sa mga Israel. Parating yung peace, yung handaan, isi-serve yung salvation na dala na Jesus Christ, yung primary set of guests, in-invite niya ang kanyang mga people, which is yung mga Israel. Ang unang inibitahan, yung mga Jews. Naka-ready na yung mga invitation, ipinahayag na mga prophets,
Malinaw na yung mga miracles, mga symbolism na ginawa. Mula kay Moses hanggang kay Daniel, kay Isaiah, marami yan. Mga prophecy sa mga kanyang invitation. Kaya nung dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at sinabi sa mga niya, halina kayo, handa na ang lahat. So ano nangyari? Nangyari sa mga in-invite. So sa 18, ngunit nagdahilan silang lahat. Sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Pasin natin, yung unang dahilan kung bakit hindi nakadalo, nakabili daw ng bukid. So parang nakabili, di ba? Parang hindi sinasadya pa. Ayun, parang naglalakad lang, tapos nakabayaran na, parang gano'n, nakabili. Parang, alam mo, nagdadahilan lang eh. Kayo na sa bahala, kayo na saan ang bahala magpaumanhin sa akin. Sabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 pares na baka. 5 pares o bali 10 yun. At kinakailangan ko masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Di kaya, itong dalawa na to, magkasabot itong dalawa na to, yung baka doon susubukin sa bukid ng isa. So parang di ba? So itong tao to mayaman to, di ba? Isipin mo, maraming lupain to. Isipin mo yung 10 baka, 5 pares, 10 baka, susubukin niya sa bukid. Isa ngayon, sa probinsya, maximum na yung 3. So ito, isipin mo, maraming bukirin ng taong to. Kaya doon niya susubukan. Kailangan ko masubukan sa bukid ang mga iyon. Kaya na, sana ang bahalang magpamanhin sa akin. Sabi naman isa, ako'y bagong kasal. Kaya hindi ako magkakadalo. Sana, lahat kinakasal, no? Kala ko, isa magpapatayo naman ng kubo sa bukid. So, may dahilan, di ba? So, okay, bagong kasal, kaya hindi ako makakadalo. Ito malupit, wala nang paumanhin. Wala nang pasensya na. Hindi ako makakadalo, tapos, yun lang. So, pansinin natin ulit. Puro may mga pambili to eh. Pambili ng bukid, pambili ng baka, may pampakasal. So, pinagpapala ang mga taong to. In this story, pinagpapala ang mga taong to. Ibig sabihin, sa una, kaya hindi nakadalo, meron siyang pag-aari na nabili na mas kailangan niyang unahin kaysa sa mga invitation ng Panginoon. Una, sino matinong tao bibili ng properties na hindi pa niya nakikita? Dahil hindi pa niya nakikita bago bayaran, di ba? Ikaw pa, bibili ka ba ng properties? Babayaran na, sabi niya, nabili na. Tapos saka muna pupuntahan. Di ba? Sino matinong taong ganon? Pangalawa naman, nakabili ng 5 pares na baka at kailangan niya masubukan. Again, sino bibili ng tools? O kaya, sino bibili ng sasakyan? Nababayaran muna bago mo susubukan. Ito, binayaran niya, then saka niya susubukan. Di ba? Alam natin yung mga reason. Bibili ka ng sasakyan, di mo pa namamaneho, babayaran mo na. Ito kumbaga ito na yung pinaka malalim na dahilan bago dumating pa tong mga reason na to sa kanilang isip. Ito na yung pinakamalalim, ito na the best siguro na dahilan ko sa invitation para hindi ako makadalo. Kung ito yung malalim na dahilan na, yung pinaka-extreme na dahilan na nila, pero sa isang basura pa lang na mata ng Panginoon. Pangatlo, kahit hindi nakadalo, siya daw ay bagong kasal. So nag-asawa lang naman. Bakit hindi niya isama yung asawa niya doon sa handaan? Alam mo talagang mga nagdadahilan. Kung totoo man yun, ito mga pinagpalan to. Pinagpapala sila pero hindi nila alam ang gagawin doon sa mga pagpapala nila. Why? Kasi ginagamit nila mga pagpala niya sa mga excuses. Ginamit sa mga excuse ang mga pagpapala. Ang kultura ng Hudyo, mga kapatid, kapag may handaan, hindi lang isang araw. Sa atin, maghapon lang, okay na, tapos ang handaan. Dito, maabot ng 7 days. Di ba doon nga sa wedding of Canaan, halos maubos-ubos yung ilang tapayan na ginawa nilang alak doon. Kasi nga, hindi lang isang araw ang handaan na naabot ng mga linggo. My point is, isipin nyo, within 7 days,
sa mga handaan na ganyan, di isang araw hindi nila napuntahan doon. Di talagang ayaw. Reason. Hindi nila naatinan. Pumunta ka man doon kahit sa late na. Naalala ko, yung in-invite ko, hindi dumalo doon sa ceremony. Nung dumating, kainan na. Yun ang isang ninong, pero may reason naman siya talaga. Parang na-traffic yata o naputokan ng gulong din, gano'n. So dumating, late na siya. So ito yung 7 days na handaan sa Diyos dati. Hindi nila naatinan dahil lang doon sa lupa, sa baka, sa asawa. May mga panalangin ba tayo, sabi, na ibinigay ng Panginoon? O may mga papapala na ba tayo natanggap na ipinatotoo na natin dito? Nung iniiyak pa natin. Siyempre pinagpapasalamat na natin yun. Hindi pa nga hindi mo hinihingi, ibinibigay na ng Panginoon. May panalangin ba tayo? Isipin nga natin kung ano yung mga panalangin natin na yun na mga ibinigay ng ating Panginoon. So kadalasan ito yung mga panalangin natin. Properties, occupation, business, trabaho, relationship, family. Ito yung mga panalangin natin. Dito lang tayo umiikot sa ating panalangin. Kaya tayo nagtatrabaho para makabili ng properties. Kaya tayo nagbi-business para makabili nga ng pagpapala, mga pangangailangan sa ating mga pamilya. Gusto natin magkaroon ng properties para makatulong sa pamilya. O kaya makatulong sa relationship. Di ba? Umiikot-ikot lang tayo dun. Ito mga naman ng panalangin natin, mga kapatid. Hindi nakakalungkot minsan din. Nagiging tayo rin dito sa kwento. Minsan na, bakit itong mga binigay natin, Panginoon, na pagpapala sa akin, di namamalayan na nagagamit ko rin pala sa pagiging excuse sa mga pagpapala na to. So, madaling salita, kaya hindi nakapunta sa handaan ng mga to dahil nagdahilan. Bakit? Sa mga pag-aari, inuuna, mga kailangan, mga pangangailangan sa trabaho, mas inuuna pa kasi sa invitation ng Panginoon. Di ba? Involved yung relationship and family. In this story, sabi, ito yung mga taong who is preoccupied sa kanyang mga posisyon. Ito yun. Yung mga tao na nananatili sa kanilang sariling oras, yung mga pag-aari sa mundo, may sariling oras. They compromise essential, sabi nga, they compromise the essential commitment of life. Yung commitment na ganito, ito yung klaseng commitment na napakalaking kaagaw sa kaharian ng ating Panginoon. Ito na yung panaka-extreme. Yung mga naisip pa natin ng iba, hindi pa masyadong mabigat na excuses yan, mga kapatid. Kaya ito na, pinaka-common. Dito natin makikita yung mga totoong klaseng dahilan, sabi ng mga tao, doon sa mga umuo na in-invite ng Panginoon. Tumanggi, yung mga nasabihan na nung bago dumating ang handaan. Kaya inutos ng hari sa alipin na dumalo sila sa handaan. Anyayahan mo na sila. Handa na ang lahat, pero bigla silang nagdahilan. Binali yung mga pangako. Nagbago yung mga isip. Dahil napapansin, 2 beses na banggit yung salitang paumanhin. It's remind us, yung mga tao, nagaya din natin na the reason why na dumarating sa atin ng mga excuses is because sa ating mga puso ay nakatali pa rin sa ating mga pansariling needs, sa ating mga pag-aari. Ito pinapaalala sa atin. Or sometimes we can make our excuses. Nagdadahilan tayo na kahit di naman natin alam kung ano talagang dahilan, kung anong reason. So, my point is, ang dali na natin magdahilan sa mga bagay kung saan tayo dapat ilagay ng ating Panginoon. Sabi nga, the man who is good in making excuses is seldom good for anything else. Hindi makakabuti sa isang tao ang maraming excuses. Hindi ilalago sa isang Kristiyano ang maraming excuses. Inibay tayo ng Panginoon, sabi, come and hear my words. Sabi ng Lord, come and repent and receive forgiveness.
Come accept me as your Savior and you will be saved. Pero dahil nakatali ang puso natin sa ating mga kamunduhan, properties, occupation, jobs, business, relationship, family, ang masasabi na lang natin, pasensya na. Lord, paumanhin. After natin narinig yung invitation of salvation, Lord, pasensya na, hindi ako makakadalo. After na natin ma-receive yung mga blessing, Lord, paumanhin. Busy ako sa work. Lord, pasensya na, may pupuntahan ako. Pero pagdating sa mga bagay na gusto nating puntahan, willing tayo mag-adjust ng oras. Willing tayo mag-adjust ng mga time. Hindi baling umabsent sa work. Hindi baling mag-overtime. Tapos next day, ito pupuntahan ko. Sa mga tipar-tipar. Party. Pagdating sa invitation ng Panginoon na may na humahantong sa kaligtasan ng ating buhay, we have no time. So nakakalungkot. Why? Because dahil ang sagot natin, pasensya na. Minsan kasi ang words na pamanhin o pasensya na, hindi natin napapansin, ito yung nagiging, parang nagiging license na natin para masunod. Para masunod natin ang ating, para magpatuloy tayo sa ating kagustuhan ng ating laman. Hindi natin napapansin na inaabuso na natin yung pagpapala ng ating Panginoon. Yung bang, Lord, yung bang sabi na, Lord, mauunawaan mo naman ako. Maraming narinig akong ganun. Mauunawaan naman ako ng Lord. Napagod ako. Di ba, mga ganun? Alam ko, Lord, sumusunod sa iyo mga anghel. Alam ko, Lord, nanginginig sa iyo mga demonyo. Pero dahil sa masuunahin ko to, alam ko naman mauunawaan mo. Patatawarin mo naman ako pag humingi ako ng tawad. Pero pagdating sa mga bagay na alam natin nagbibigay sa atin kasiyahan sa ating laman, ito na, di baling magpagod, di baling naantok, gagawa tayo ng paraan para makapunta tayo doon. So, parang inaabuso natin ang biyaya ng ating Panginoon. Cancel muna yung gawain kasi birthday ko. So, hindi mo na dadalo kasi may birthday sa kabila. Birthday niya i-celebrate doon. Pwede naman pumunta rito. So, cancel mo ng evangelism kasi may meeting kami. That's a reason. Mga valid reason ba natin yan? Mga excuses. May kinalaman ba yun? Ano meeting niya? May kinalaman ba yun sa kingdom of God? O business lang man. Business na naman yan. But the simple invitation ng Panginoon, sabi nga, come and fellowship together. Come and be blessed by God present. And yet, Lord, pasensya na. Pasensya na. Hindi ako makakadalo. The question is, may mas importante pa ba sa Panginoon na mas importante pa ba sa anak ng Diyos? Mas importante pa ba sa hari ng mga hari? May importante pa ba sa Diyos ng mga Diyos? One more thing, iso kasi nagiging reason ng iba. Bukod doon sa mga dahilan nila. Unang-una, they did not know who the certain man. Sino yung nag-i-invite na tao? Hindi nila masyadong kilala. Hindi nila kilala. Kasi sa mga Pharisee, mapagmatas nga sila. Hindi nila kailangan ng salvation. Kung tayo natin yung kwento nila, hindi nila kailangan ng salvation. So ito, hindi nila kilala yung nag-iimbita. That's why isa rin sa mga bagay na yun. Hindi nila kilala yung tao kung sino yung naghahanda. Kung ano, hindi nila kilala kung ano yung gaano kalawak, kalaki yung great banquet na yon. Kung gaano kahalaga yung handaan na magaganap na yon. The great marriage supper of the Lamb, sabi nga. The glory of the celebration. Yun ang may glorify si Jesus Christ ay tataas. Kung alam lang nila, siya ang mag-exalt. Siya nga isi-serve itong handaan na to. And they did not know kung ano yung magiging consequence to refuse sa mga invitation na yun. Hindi nila alam kung ano yung kahihinatnan sa kanilang pagtanggi. Malalaman natin mamaya
Sabi nga, yung mga reason ba natin ito, mga naaalala pa natin, bukod pa sa mga nabanggit, that is a valid reason. Yung mga excuses natin. Nakapagbibigay ba ng kaluwalhatian sa ating Diyos? Natutuwa ba ang Panginoon sa mga dahilan ng mga taong to? Naunawaan mo naman ako, Lord. Sabi ng Panginoon, okay lang ba yan? Okay lang, anak. Naunawaan kita. Yung ba sabi ng Panginoon? Mga kapatid, sabi nga, not all excuses are valid reason. Hindi lahat. Kaya wag tayong masyadong mag-excuse. Ano ang naramdaman ng Panginoon kapag tayo nagdadahilan? 21, bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit. Nagalit ang Panginoon. At sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa mga makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap. So nagalit ang Panginoon. Urgent pumunta ka kaagad. Yes, marunong magalit ang Panginoon. Malinaw na sinabi, hindi natuwa sa mga excuses ng mga taong to. Titignan mo, magandang mga excuses nila, di ba? Pero hindi natuwa eh. Hindi talaga pasok sa pamantayan ng Panginoon. Pero ang bait ng Panginoon, no? Kasi natin, John, nagalit nga, kuya, ba't mabait? So ito, bakit mabait? Ito mapapansin natin, ang resulta ng galit niya, mag-invite ng mga taong hindi karapat-dapat. Yung resulta, yung peace, yung galit. Yung galit niya, sa kanyang unang in-invite na ayaw, dumalo, ay tumanggap, nakabuti pa sa atin. So bakit? Sabihin yung galit niya, nakabuti pa sa atin. Gentle tayo yung may hirap. Hindi tayo kasama doon sa unang in-invite, sa mga Jews. So ito, nagalit ang Panginoon, di ba? Nagalit ang Panginoon, pero may pagmamahal. Tayo pag nagagalit, lahat talaga dilubyo. Pag nagalit tayo, ang Diyos pag nagalit, pagpapala pa rin. Di ba? Isipin nyo, sino pa nagagalit na merong ikinabubuti? Ang Panginoon. In this story, sabi sa parable, pero siyempre, alam naman natin na prior pa lang, sabi ni Pablo, even before the world began, nakita na ng Panginoon kung paano mangyari ang kwento na to. In-invite niya yung priority people, yung Israel ayaw, lalo yung time ni Jesus, yung qualified sana pero ayaw nila. Sa galit ni Lord, isinabog sa labas ang pag-ibig niya. It is yung invitation para sa mga mahihirap. Isipin natin yun, kung gaano kabuti ng Panginoon. Imbis na parusahan mo na yung mga nag-deny sa Kanya, sa mga invitation, pero hindi. Ang ginawa, ayaw ninyo, bibigay ko sa lahat ng aking invitation. Salvation. Tutusin, ang priority talaga niya yung anak ng Israel, sabi nga. Di ba? Yung may talagang card na invitation. It is yun ang nauna at that time. Sa galit ng Diyos, nadamay tayo. Pero yung galit ng Diyos, pagmamahal. Kabutihan pa rin ang dulot nito. So nagalit ng Panginoon, binalita ng alipin, na sinabi sa alipin, pumunta ka agad, urgent, agad-agad. Sa mga lansangan, sa mga makikipot na madaan sa lungsod. At isama mo rito yung mga mahihirap. The poor has a special place in God's hearts. Ilang beses dating nakikita, nababasa sa Biblia, sinabi ng Panginoon na huwag kakalimutan yung mga mahihirap. Mahal ng Diyos sa mga mahihirap, mga kapatid. Sino ang naghanda? Yung Godfather. Sabi ng Godfather, dalhin mo rito yung mga mahihirap. Ito ang susunod na invitation ko. Pero ito naman ibig sabihin na maghirap tayo. Maging mabuti tayo sa mahirap, yes. Kung ang katayuan natin ngayon, mahirap talaga. Yung mga mahirap, bulag pilay, lumpo. Sabi, mahihirap, ibig sabihin, naghihirap yan, kapatid. Just talagang sa mga pag-aari, hindi yung salat hindi lang ibig sabihin yan ay yung salat sa mga kakayahan. Yung mga ibig sabihin na mahihirap, nahihirapan yan. Example, kung nahihirapan kang mag-serve kay Lord, mahirap ka. Kasi nahihirapan kang mag-serve. Imbitado ka, kapatid. Nahihirapan kang umarap ng trabaho, imbitado ka.
Nahihirapan kang umawit sa ating Panginoon? Imbitado ka, kapatid. Ini-invite ka. Nahihirapan kang tumugtog? Yes, imbitado ka, kapatid. Nahihirapan kang mag-transport sa mga kapatid? Imbitado ka, kapatid. May way. Paglilingkod sa kapatid. Nahihirapan kang gumising sa umaga? Mas imbitado ka. Ni-invite ka. Nahihirapan mo labanan yung antok sa ngayon? Imbitado ka, kapatid. Hindi invite kita. Mag-focus tayo. Nahihirapan kang magmahal? Imbitado ka pa rin. Kung nahihirapan kang mahalin, imbitado ka pa rin. Meron magmamahal sa'yo. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Ini-invite ka. Sa imbitado ka rin. Kahit saan ka pumunta. Hindi issue kay Lord yung may masakit. Sabi nga, hindi issue yung mga pilay malumpo. Hindi issue yung mga pinagdaraanan. Ibig sabihin ng Panginoon, walang excuses. Wala siyang pinipili. Wala siyang sinisino. Invite ka para sa lahat. Pagdating sa kaligtasan, hindi siya pwera ang ating Panginoon. Walang mas mahalaga pa kaysa sa Panginoon. Kaya sabi ng hari, isama mo rin sila rito. Mga mahihirap. Mahal ko mga yan. Kapag dininay nyo pa yan, ewan ko na lang. Pag dininay nyo na mahal ka ng Panginoon, it's the worst. So tapos na sabi ng alipin. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang lahat ng inuutos nyo. So ang galing ng alipin, no? Kung tayo naman lumulugar sa workers, kung baka sa ano, ito yung mga prophets no in the ancient day, Nagawa ko na po ang inuutos nyo. Galing ng alipin. Ito yung kumakatawa sa mga prophets. So, sa yung mga workers, mga lingkod ng ating Panginoon. Sa iglesia. Ganito sana lahat, no? Yung mga sagot ng mga workers. Nagawa ko na po ang inuutos nyo, Lord. Walang dahilan. Ngunit, marami pang bakanteng upuan. So, concerned, no? Concerned pa rin yung kahit napabalik-balik siya. Concerned. Itong alipin na to. Sa 23, kahit sinabi ng Panginoon, sa alipin, concerned ka, okay, pumunta ka sa mga lansangan, sa mga daan, pilitin mo na pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. So, di ba? I-concern yung mga kapatid. Pilitin mo. Gawin mo ng lahat. Kung sabihin ng Panginoon, gawin mo ng lahat ng kaya mong gawin, sabi ni Lord. Hindi naman yung papasokin mo sa kwarto habang natutulog, atakin mo, wala, punta ka sa church. Hindi naman ganun. Hindi naman natin kinokondemn. Ibig sabihin na pagpipilit, sasabihin, pilitin mo, pupuntang simbahan. Gamitin mo na lahat, sabi. Gawin mo na lahat ng gustong gawin. Sabi nga, yung ibig sabihin, huwag kang magsasawa. Concern ka pala, anak, itong lingkod ko na to, so pilitin mo. Huwag kang magsawa, ibig sabihin ng Panginoon. Huwag kang magsawa. Gawin mo ang lahat, sabi nga. Gamitin mo na yung alam mo sa iCare ministry. Yung counseling power mo, gamitin mo na para i-invite mo ang ating kapit na to. Pilitin mong madala kay Lord. Kung tutusin na ilibre mo na yan. Ilibre mo sa kapihan yan para shiran mo doon sa habang nag-uusap kayo. Sabihin ng Lord, pilitin mo. So itong pumasok ng alipin, nagawa ko ng lahat eh. Di ba? Sabi ng alipin, nagawa ko na po Lord lahat. Kung tayong lingkod na isang worker sa church, inisipin natin, nagawa natin lahat. Okay, yes, nagawa na natin part natin. Pero meron pa papagawa sa Panginoon. Alam ng Diyos na kaya mo pa yan eh. Ibig sabihin, lakas na ng Lord ang sumasa atin, mga workers. Lagpas na sa ating kaalaman. So, pilitin mo, anak. Para madala kay Lord, para mapuno ang bahay ng Panginoon. Sabi nga sa John 3:16, who is ever, sabi nga, lahat. Kaya nga namatay si Jesus Christ. Para sa lahat, hindi para lang sa iilan. Para sa lahat, huwag natin sabihin yung mga pinili lang. Kundi para sa lahat. Lahat inimbitahan.
Pero meron talagang ayaw. Merong umaayaw. Ito ang sinasabi ng Panginoon, gusto yung kaligtasan. Pero sinabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. So inanyayahan ba sila yung unang persons? Yes, inanyayahan sila. Ibig sabihin, namatay ba doon si Jesus Christ? Yes. Para saan? Para sa peace. Ano yung peace? Yung inihanda. Sino yung isa-serve? Si Jesus Christ. Dala ang salvation. So, tapos hindi kayo makakatikim ng aking handa. Dahil hindi nila dinaluhan yung mga invitation ng ating Panginoon. Sino yung huling inimbita? Yung mga may hirap. Sabi nga, mga lumpo, mga bulag. Sabi nga, hindi lahat ng inaakala natin na nangunguna ay mapapakasama sa langit. Hindi lahat lang iniisip natin na naunang matagal na sa ministry ay mapapasama sa langit. Dahil meron nga ito, unang inimbitahan, pero yung walang mga tumanggap. Kundi yung mga tao pa na alam natin, na inaakala natin na hindi makakapasok, sila pa yung makakapasok, which is ito. Yung mga huling inanyayahan, hindi makakatikim ng kanyang handa. Kaligtasan, kapatid, ang kaligtasan hindi lamang sa mga Israelita, pati na rin sa mga Hintil, isa tayo, yung mga mahihirap, mga lumpo. At para sa ating mga kapatid, ni-invite tayo ng Panginoon sa lahat ng kabutihan niya. Hakbang na lang tayo, napapalapit sa Kanya, nakahanda na ang lahat. Yung unang atin pa lang natin ng paghakbang, which is yung discern natin, willing natin na sumunod sa ating Panginoon, nakahanda na po lahat. Hakbang na lang tayo. Si Lord na ang bahala. Tapos na. It is finished. Sinig na kita, anak. And the reason why na hindi dapat tayo magdahilan sa Kanya. When it's come from the God, hindi tayo dapat magdahilan. Dahil ito ang pag-ibig na pinakita ng Diyos sa atin. Tayo bilang kaaway na naging kaaway nila, naging mahalaga tayo sa Kanya. Napakahalaga sa isa nag-i-invite, yung ma-attend, yung mga iniimbita niya. Naging kaaway tayo, nilabag natin ang kanyang mga utos ng Diyos. Isa nilalait natin, mga kapatid. Ang Panginoon, binabaliwala natin, yet naging importante pa rin tayo sa Kanya. Para sa kapurihan ng ating Diyos Ama, hinagupit habang nakapasan ng krus. Hinagupit na maraming beses, halos maubusan ng dugo, halos maubusan ng lakas. Kailangan niyang tiisin yung mga bagay na yun. Dahil importante na maligtas ang kanyang mga pinili. Pero sa isang simple invitation ng Panginoon, come and hear my words. Come and fellowship together. Come and be blessed by the present. And yet, pasensya na. Naisasagot lang natin. Ang pinapahawatig kapatid ng Panginoon dito, may mas mahalaga pa ba kaysa sa anak ng Diyos? Pagkatok natin sa huling araw, pagdating natin sa huling araw, kumakatok tayo. Hindi naman sasabihin ng Diyos na pasensya ka na sa atin eh. Kapag dinala natin yung invitation ng Diyos, sasabihin niya, hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Nung ako nag-i-invite, hindi mo ako pinagbibigyan. Tingin kakatok-katok ka sa pinto ko. And the last, hindi pasensya maririg natin sa ating Panginoon. He is faithful, yes. But He is also just. Wala natin kalimutan yun. Pag natin hintayin na sabihin natin sa Lord na hindi kita kilala. Akala natin, nasa lahat ng pinagagawa natin, napaka-righteous na natin. Then, yung mga reason why. So, words to ponder. Sa Isaias, ito isang mga patunay na noong inihayag ng mga prophets. Dito sa bundok ng Sayon, ng Panginoong makapangyarihan ay maghahanda ng isang piging para sa lahat. Masarap na pagkain at inumin ang kanyang ihanda. At sa bundok ding ito, papawi niya ang kalungkutan ng mga tao sa lahat ng bansa.
Aalisin din ng Panginoon ng Diyos ang kamatayan at papahirin niya ang mga luwa ng lahat ng tao. Aalisin niya ang kahihiyan ng kanyang mga mamamayan sa buong mundo. Mangyayari nga ito dahil sinabi mismo ng Panginoon. Kapag ito'y nangyari na, sasabihin ng mga tao, siya ang ating Diyos. Nagtiwala tayo sa Kanya at iniligtas niya tayo. Siya ang Panginoon na ating inaasahan. Magalak tayo at magdiwang dahil niligtas niya tayo. So, this is the kingdom. Ito yung heaven. Ito ang mangyayari sa piging, sa kaharian ng ating Panginoon. So, yung challenge, kung tayo dadalo, since that we are invited, sabi nga, the simple invitations again to simple, come, is for children. The next, O is for the older. M is for middle age. Is for everybody. Come, mga kapatid. So we would be there. Be there, mga kapatid. At invitation. Kung tayo i-invite ka ng Panginoon, sa ngayon pa lang i-invite ka.